Ganoon may humakbang siya papasok. Sinalubong siya ng malamig na hangin nang tuluyang makapasok sa loob. She crossed her arms and shivered. Then she saw that the windows were opened. Doon nang galing ang malamig na hangin. Yun marahil ang dahilan kung bakit narinig niyang sumarayhon. Hindi marahil na ilapat ng hustong pinto at ang humangin itinulak yun pasara. Effect ng vacuum. Pero nasan si Jake? Bakit iniwan itong sarado ang ilaw sa opisina gayong alam na darating siya? Agad na naagaw ang pansin ni Lovely nang pag-angat ng ilang papel mula sa mesa ni Jake. Inililipad ng malakas na hangin. Ang iba nasa sahig na. Humakbang siya patungo sa bintana upang isara yon nang mapatid siya ng kung anong bagay sa sahig. Napatili si Lovely at napakapit sa mesa upang hindi matumba. Niyuko niya ang nakaharang sa daraanan. Kasabi ng pagsinghap ay ang panlalaki ng mga mata. Tao ang napatid niya, nakataob. Yumuko siya upang aninagin yun. Muli siyang napasinghap nang makilala kung sino ang nakahandusay sa sahig. Si Jake. Nakatagilid ang mukha nito. Unti-unting nararamdaman niya ang panlalambot ng mga tuhod. Ang pananayo ng mga balahibo sa batok niya. Dahil may liwanag na nanggagaling sa labas, ay nakikita niya ang pulang likido na umaagos sa puting vinyl tiles. Hindi lang kakonti. It was a pool. At nakita niya ang bakas ng sapatos niya sa dugo. At sa dulo ng kamay ni Jake, hawak pa nito ang isang armas. Jake! Agad ang pagkalat ng kilabot sa buong kalamnan niya, na minsan man sa buong buhay niya hindi pa niya naramdaman, kahit noong mawala ang daddy niya. Sa ilang sandali, nanatili siyang parang tuod sa pagkakatayo. Narinig niyang isinisigaw ng kanyang isipan na tumakbo at lumabas ng silid na yon. No, it's not Jake. It's not Jake. Hindi niya alam kung ilang ulit isinisigaw yon ng isip niya. Nang biglay makarinig siya ng pagkilos mula sa likuran niya. Agad siyang napabalikwas. Hindi siya nag-iisa sa loob ng opisina. She knew she screamed. Subalit walang tinig na lumabas sa bibig niya nang makita ang isang anino mula sa likuran ng decorative plant. Malapit sa may pinto ng pribalong banyo ni Jake. At bago pa siya makakilos, sinunggaban siya ng lalaki. Ikinulong siya sa mga braso nito na halos magpapugto sa paghinga niya. Lovely fought hard, subalit mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Sa kabila ng panlalaban, ay nararamdaman niya ang pagtaas ang magaspang nitong kamay pakyat sa kanyang leeg. Alam niya ang mangyayari sa kanya. Kapag hindi ito natakasan, she'd end up like Jake. Natitiyak niyang wala na ito, at yun din ang kasasapitan niya. Hindi siya dapat magpanik. She had to think. Bagaman hindi yung madali, dahil may pakiramdam siyang nadudurog anumang sandali ang mga buto niya. Napasadsad siya sa mesa ni Jake sa panlalaban at nagpipiglas. Her instinct to survive overrode her panic. Her hands grabbed for something. May nahagip ang kamay niya sa ibabaw ng mesa ni Jake. Isang crystal paperweight with pointed triangular corners. Without another thought, mahigpit niyang hinawakan yun. Itinas ang kamay at ubod lakas na inihampas sa ulo ng lalaki. Napaungol to ng malakas. Binitawan siya at sinapo ang bahagi ng ulong tinamaan. Hindi siya ganun, subalit buhay niya ang nakataya at umaasa siyang bumaon sa ulo nito ang matulis na kanto ng paperweight. Sinamantala ni Lovely ang sandaling yun at isang malakas na tulak ang ginawa niya rito at tumakbo siya patungo sa pinto palabas ng opisina. Hindi siya magbabaka sakali sa elevator. Bawat sandali mahalaga para siya ay makalayo. She ran for the stairs screaming at the same time. Kung may iba pang nag-overtime sa sandaling yun, duda rin siya kung maririnig siya. Binilisan ni Lovely ang pagtakbo. Sa tahimik na lugar na yon, naririnig niyang malakas na echo ng kaniyang mga yabag, kasabay din ng bilis ng pagtambol ng kaniyang puso. Alam niyang hindi lang sa hakbang niya nagmumula ang mga alingaw-ngaw ng mga yabag. At tulad niya, nagmamadali rin ito. Naisip niyang security guard na nasa ibaba. Tutulungan siya nito. Isang pag-ikot na lang at ang main entrance na ng building. Subalit sa palulumo niya'y walang security guard sa post nito. Lovely ran madly for the glass doors at halos bumalandra yon sa lakas ng pagtulak niya. Kasabay ng mabilis na pagtakbo patungo sa pinaparadahan niya ng kotse ang pagdukot ng susi sa bulsa ng pants niya. Nasa mataong highway na siya, subalit duda siya
kung may isa man lang na magnanais tumulong sa kanya. In trembling fingers, she unlocked her car door. Subalit hindi niya yon maipasok-pasok. Lumingon siya sa pinanggagalingan. Bagaman madilim sa bahaging yon, nakikita niyang ilang yarda na lang ang layo ng lalaki mula sa kanya. Pumasok ang susi at bumukas ang pinto. Mabilis siyang pumasok at inilak ang mga pinto. She almost collapsed in relief at isinandal ang ulo sa headrest. Subalit muli siyang napaiktad nang pukpukin na lalaki ang salamin sa pinto at ang pagpipilit nitong buksan yun. Halos hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa tinted niyang salamin. She started the engine frantically. Nakulong sa lalamunan niyang sigaw nang makitang sumampas sa hood ang lalaki at pinupukpok ang windshield niya. Savagely, she stepped on the accelerator at inireverse ang sasakyan. Bumagsak mula sa hood ang lalaki. Inilabas niya ng parking area ang sasakyan habang ang mga matay nakatutok sa side view mirror. Nakita niyang tinakbo ng lalaki ang kotseng itim na katabi ng Sentra ni Jake. Hindi alam ni Lovely kung saan siya patungo. Ang gilid na daan sa South Expressway ang tinatahak niya. Hindi niya alam kung paano siya napasuot doon. Ang alam niya ilang sasakyan lang ang pagitan nila nang humahabol sa kanya. And she prayed hard na may matanaw man lang siyang exit. Makakahingi siya ng tulong sa mga PNCC Highway Patrol. Now she realized, hindi siya patatakasin ang buhay ng lalaki. Pagtingin niya sa side view mirror, nakita niyang nakapag-overtake na ang kotseng itim. Lovely panic. Mabagal ang nasa unahang sasakyan at sinikap niyang mag-overtake dito. Sa pag-overtake niya, sinalubong siya ng nakasisilaw na liwanag mula sa headlights ng pasalubong na sasakyan at ang malakas na busina nito. What really happened, Jake? Nagpatiwakal ka nga ba talaga? Puno ng kalituhan at guilt ang isip ni Lovely habang nakatitig sa marmol na lapida. Ang itinanim na Bermuda grass sa hinukay na lupa ay nagsisimula ng tumakip sa metro kwadradong pinaglibingan kay Jake. It had been almost 3 weeks mula nang mailibing ito at ngayon lang niya nagawang dalawin. 4 days after she was discharged from the hospital. 2 linggo siyang nakakonfine sa hospital dahil hindi pumayag ang mami niya na hindi siya magdaan sa baterya ng mga pagsusuri. Bukod pa sa 1 linggo ring nakakast ang kaliwang binti niya na hindi niya alam kung saan tumama. Mabuti na lang at sa kabila ng panik niya sa gabing yun, nagawa niyang kabigin ang manibela sa kaliwa. Makitid ang daan na yon sa gilid ng South Superhighway at sumadsad siya sa puno. Ganun may nahagip ng nakasalubong na pampasaherong jeep ang dulo ng kotse niya. Ang ipinagpapasalamat niya ay walang nasaktan sa mga sakay ng pampasaherong jeep. Kung hindi pa niya ipinilit, hindi siya papayagan ng ina na dalawin ang Memorial Park dahil ayon dito, hindi pa siya malakas. At alam niyang higit na nag-aalala ang mami niya sa emosyon niya. She still couldn't come to terms with what happened. Hindi madaling tanggaping wala na si Jake. Na nagpatiwakal ito. Yun ang sabi ng lahat. At yun din ang resulta ng investigasyon. Nagpaputok ito sa sarili sa mismong opisina nito. Ang fingerprints nito ang nakita sa armas. According to Alex, nag-iwan ito ng note sa office table at nasa kamay na ng mga pulis. And everyone in the office testified that it was Jake's own handwriting. Pero paano nangyari yun? Hindi ba't kaya siya na-aksidente dahil gusto siyang tapusin ng lalaking yun? And she had been hysterical dahil naniniwala siyang hindi ito nagpatiwakal, kundi tinapos. Sinabi niya yun kay Alex at sa mami niya, subalit hindi naniniwala ang mga ito. Sa halip, nasa mukha ng mga ito ang simpatya sa kanya na tila ba nasisiraan siya ng bait. Kung nagpatiwakal si Jake, bakit walang nakarinig sa putok ng armas? Ayon kay Alex, may nakarinig ng putok. Ang mismong security guard. Yun ang dahilan kaya ito pumanik sa itaas. Ayon dito, ito mismo ang humabol sa kanya dahil naghisterya siya sa itaas nang makita ang katawan ni Jake. They said the security guard was trying to pacify her at sinabing huwag gagalawin ang anumang bagay sa loob ng silid. Subalit agad daw siyang naghisterya at pagkatapos, nagtatakbo palabas patungo sa kotse niya. Nang sabihin niyang pinukpok niya ng paperweight ang security guard at nasugatan niyang tiyak ang ulo nito, ay lalong napuno ng simpatsya ang tingin ng mga ito sa kanya. Kahit ang doktor at mga pulis na nag-interview sa kanya. Dumalaw daw ng security guard at ipinakita sa kanya ang ulo nito.
Walang bakas sa kahit na anong tama ng paperweight. Kasinungalingan lahat ang ipinapaliwanag nila. Hindi man nakilala ni Lovely ang humabol sa kanya, alam niyang hindi yun ang security guard. And the man na tumapos kay Jake chased her. Subalit ayon kay Alex, dala na lang yun ang histerya niya. Sa takot niya nang makita ang nakahandusay na katawan ni Jake. Ayon pa rito, kaninong kotse raw ba ang sasakyan ng gwardya? Isa pa, kung ginusto siyang saktan nito, madali para dito gawin yun. The man was big, bigger than Jake, but she couldn't believe that. Nakita niyang sumakay ito sa kotseng itim. Hinabol siya. Totoong hindi siya sinaktan. But that had been his intention. Hindi nito tangkang payapain siya dahil hindi naman siya nag-hysteria nang makita niya si Jake. Para siyang estatwang nakatayo roon sa sindak. And then, he grabbed her from behind. Litong-litong si Lovely. Hindi na niya alam kung ano ang paniniwalaan. Paano nasa silid ang gwardya gayong dinaanan niya ito sa ibaba? O nagpaputok si Jake nang nasa loob siya ng ladies' room? At pumanhik ang gwardya nang marinig ang putok nito. Pero gaano ba siya katagal sa loob ng ladies' room? Baka nga wala pang 5 minuto siyang naroroon. Nakadispalko ng pera si Jake mula sa kumpanya. 3 milyon. Yun ang dahilan kaya ito nagpatiwakal. Ayon kay Alex ay nagpa-audit si Mr. Estrada nitong 1 linggo bago nagpatiwakal si Jake. At doon natuklasan ang pagkawala ng pera. Yun ba ang dahilan kung bakit hindi man lang siya tinawagan ni Jake sa nakalipas na 1 linggo? No. Hindi kayang tanggapin ang isip niyang magagawa ni Jake ang magnakaw ng salapi sa kumpanya. Saan ito gagamitin ng ganong kalaking halaga? Hindi maluho si Jake. Simple lang ang pangangailangan. At kahit ang kotse nito ay segunda mano, at kahit minsan, hindi ito nangimbulo sa alinmang luxury cars. Kung mayroon mang luho si Jake, ang mga gamit nito sa photography. Pero kahit man yun, hindi niya matatawag na luho. He loved his old Canon camera. It was his prized possession. Oh, Jake. Tayo na, Lovely. Banayad na wika ni Alex mula sa likuran niya at pumutol sa daloy ng pag-iisip niya. Umaambon na, baka abutan tayo ng malakas na ulan. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa lupa bago walang kibong nagpaakay sa kaibigan patungo sa naghihintay na sasakyan ng mami niya at ang driver nito. Hindi pa rin ako makapaniwalang nagpatiwakal si Jake, Alex. Wika niya kasabay ng pag-iinit ng mga mata. Inihilig ang ulo sa headrest. Kahit na ako, Lovely. Sagot nito sa nalulungkot na tinig. Isipin mo na lang ang 2 balitang tinanggap ko nang pumasok ako kinabukasan. Naaksidente ka. At nagpatiwakal naman si Jake. Pinahid niya ng panyo ang mga mata. Sana, hindi ko na lang sinabi sa kanya mga sinabi ko nang magkausap kami sa restaurant. Well, nakalipas na yun. Wala naman tayong magagawa pa eh. Ang may papaya ko yung magbakasyon ka muna kahit saan. Basta malayo sa syudad, makakabuti yun sa'yo. Hindi siya sumagot. Kahit ang mami niya, yun din ang ipinayo. Kahit ang kaibigan at kasosyo niya sa gallery, si Sel, itinaboy siyang magbakasyon muna. Anywhere you can heal the physical and emotional wounds. Wika nito. Take an indefinite leave. You owe it to yourself. Siguro nga, kailangan kong magbakasyon, Alex. Wika niya. At kung wala ka namang maisip na lugar na pupuntahan, baka gusto mong tanggapin ang alok ni boss. Sa San Nicolas ka magbakasyon. Sabi niya mainam at magandang lugar. Makakapamili ka ng beach doon. Salamat, Alex, ha? She said sincerely. Pinisil ang braso nito. Ngumiti si Alex. Ito man lang maiganti ko sa maraming utang na loob ko sa iyo, Lovely. Nilampasan na ni Lovely ang San Nicolas at ang sumunod na bayan ay Amparo. Yun ang nakita niya sa arko sa daan. Ipinasya niyang pumasok sa bayan. Patuloy siya sa mabagal na pagmamaneho. She'd been driving for 6 hours at pasado 12:00 na. Kung ang mami niyang masusunod, gusto nitong magsama siya ng driver. But she hated that idea. Gusto niyang magbakasyon mag-isa at ipagpilitan sa ina na kaya na niyang mag-drive. It had been 6 weeks since the accident. At sa pinagsama-samang pag-aalala at katakot-takot na bilin, pinayagan siya nitong umalis mag-isa. Ayon kay Alex, inirerekomenda ni Mr. Estrada na sa San Nicolas siya magtungo.
Isa to sa mga kinikilalang persona sa bayang yun. And he had even sent her a written invitation to stay in his beach resort. Ipinarating niya ang pagpapasalamat dito sa pamamagitan ni Alex, bagaman hindi siya nagbigay ng tiyak na sagot. Lovely had been there 5 months ago with Jake, tagaroon ng kaherang pinalitan ni Alex. At nang ikinasal ito'y si Jake ang tumayong sponsor. Pagkatapos ng kasal, niyaya siya ni Jake na mamasyal sa beach at isa sa pinuntahan nila ay ang resort ni Mr. Estrada. Tahimik at magandang lugar at may mangilan-ngilang cottage. Gayunpaman, hindi yun gaanong pinupuntahan ng tao dahil bukod sa makitid ang daan patungo sa beach, ang kalakhang bahagi nun naglalakihan ng mga bato at ang ilalim ng tubig, matatalim na mga bato sa halip na buhangin. At kung ang dahilan ng pagbabakasyon niya ay para makalimot, dapat na sa lugar na hindi makapagpapaalala sa kanya kay Jake. Wala naman talaga siyang tiyak na lugar na pupuntahan. But going to the north was a good idea. That was why this morning, she told Alex that she'd go 1 or 2 towns farther from San Nicolas. Pero bakit kailangan mo pang mas lumayo at walang tiyak na patutunguhan na lugar? Gayong maaari ka namang magtungo sa beach ni boss. Wika nito kanina sa telepono. I'm not sure, Alex, pero ayoko magtungo sa lugar kung saan maaari ko maalala si Jake. Kung sa bagay, sang-ayon na rin ito, kasabay ng buntong hininga. Mag-ingat ka sa pagdadrive at itawag mo kung nasaan ka na. Oh shucks! Nagulat si Lovely sa pagmumura nito. Ordinaryo na kay Alex yun at mas o menos ay nginingitian na lang niya yun. Wala nga palang signal dyan sa San Nicolas. Di lalo na sa pupuntahan mo kung lalampas ka pa. Kung ako ang mami mo, hindi talaga kita papayagan. She added with concern. Napangiti si Lovely sa bahaging yun ng pag-iisip. Ang kaibigan niya ay parang ang mami niya kung alalahanin siya. Nang sa pagsulyap niya sa side mirror, ay napasinghap siya. Isang kotseng itim ang natanaw niya sa may likuran. A black Honda Civic. So, it's black car. So what? Ang daming itim na kotse sa buong Pilipinas. Hindi niya matiyak kung Honda Civic ang kotseng humabol sa kanya ng gabing yun. Pinilit niyang alalahan ng sandaling ipinarada niyang sariling kotse sa parking area. She had noticed the black car dahil katabi yun ng sentra ni Jake. And she was positive it was a black Honda Civic. She owned a Mazda, so she should know its model. Her mother's car was a Toyota at hindi mahirap kilalanin yun. At bakit kanina pa siya nagmamanehoy ang partikular na kotseng ito? Yun lang ang nagdulot ng kaba sa kanya. Dahil ba hindi naman marami ang sasakyan sa kalye at prominenteng nakikita niya ang itim na kotseng yun? At hindi mabagal ang takbo niya. Bakit hindi nag-overtake ang sasakyan? Mula pa Maynila ay nakasunod yun sa kanya. Oh shucks, she was getting paranoid. Sino nga kaya ang driver ng sasakyan na sumusunod sa kanya? Ito nga rin kaya ang humabol sa kanya nang gabing maaksidente siya?